Lahat nagsimula isang gabi nang mapansin ni Aling Mercy ang kakaibang amoy na pumupuno sa kanilang bahay tuwing 10:00 ng gabi. Akala niya'y galing lang sa basurahan o alulod. Ngunit nang linisin niya ito kinabukasan, hindi pa rin nawala ang amoy. Lalong lumalakas, lalo na kapag patay na ang ilaw. Hindi ito ordinaryong amoy, may halong lanza, amoy putik at luma. Ngunit ang mas nakakakilabot, tila may kasamang mahihinang yabag kapag dumadating ito. Habang iniiwasan ni Aling Mercy ang gabi, napansin niyang tuwing lalapit siya sa lumang aparador sa silid ng kanyang namayapang lola, mas lalong lumalakas ang amoy. Sinabihan niya ang kanyang anak na si Jonah, ngunit inakalang likha lang ito ng stress. Ngunit isang gabi, nang bumangon si Aling Mercy para uminom ng tubig, nakita niyang nakabukas ang aparador, kahit siguradong isinara niya ito bago matulog. Unti-unting nabalot ng kakaibang bangungot si Aling Mercy. Sa kanyang panaginip, may matandang babae na may dagwang mata ang bumubulong sa kanyang tenga. Buksan mo ang lumang ball, nang tanungin niya ang anak, na pag-alaman nilang may ball nga sa likod ng aparador, tinakpan lamang ito ng lola noon. Bawal galawin yan, sabi pa ng lola nila noong buhay pa. Pero bakit? Dahil sa sobrang takot at pag-uusisa, nagpa siya si Aling Mercy na buksan ang ball. Kasama si Jonah, binuksan nila ito. Doon nila nakita ang mga lumang damit, sulat, at isang laruan, isang luma at sira-sirang manika. Pero ang nakakagulat, may papel na may nakasulat, huwag bunutin. May nakatali dito. Nang hawakan ni Aling Mercy ang manika, biglang lumamig ang paligid at biglang pumutok ang ilaw. Nagsimulang makarinig ng boses si Aling Mercy sa gabi. Ay soli mo ako, ay soli mo ako, tila nagmumula sa ilalim ng kama. Kinabukasan, naghanap siya ng matanda sa baryo na kilala sa paglilinis ng bahay mula sa masasamang espiritu. Si Mang Dado. Nang makita ang manika, namutla ito. Ito ang manikang nawala sa anak ni Aling Rosa, nasagasaan yun, ilang linggo bago mawala ang manika. Isinalaysay ni Mang Dado ang istorya ni Aling Rosa, nawala ang anak niya sa gitna ng gabi, at ang huling laruan nito ay ang manika. Dahil sa galit at pighati, ikinulong ni Aling Rosa ang manika sa bol kasama ang mga lumang gamit at isinumpa ito. Sinabihan ng pamilya na huwag itong gagalawin, sapagkat ito raw ang naging tahanan ng nawawalang kaluluwa ng bata. Nagdesisyon si Aling Mercy na sundin ang payo ni Mang Dado, gumawa ng alay, dasalan ang bol, at ibalik ang manika sa lumang sementeryo kung saan inilibing ang bata. Tuwing gabi, nagsisindi sila ng kandila at nagdarasal. Sa ika-4 na gabi, biglang tumigil ang amoy. At sa panaginip ni Aling Mercy, nakita niyang may batang nakangiti at unti-unting naglalakad palayo, bitbit ang manika. Pagkatapos ng ritual, hindi na muling naamoy ang malansang amoy. Tahimik na ulit ang gabi. At sa bawat pagdaraan sa lumang aparador, tila may malamig ngunit payapang hangin na dumaraan. Naging aral ito kay Aling Mercy at sa kanyang anak, na hindi lahat ng bagay ay dapat galawin kung may babala, at may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Lumipas ang mga buwan at tuluyan nang bumalik sa normal ang buhay nila. Ngunit dala pa rin nila ang aral mula sa gabi-gabing amoy na naging daan upang matuklasan ang isang lihim ng nakaraan. Sa pagtatapos ng kwento, nais naming iparating ang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa aming mga kwento. Kayo ang inspirasyon ng bawat salaysay. Huwag kalimutang i-follow ang aming page para sa mas marami pang kwentong may kurot, kilabot, at aral sa puso.